Para to sa mga gusto magnegosyo. Para sa'yo ba talaga to o hindi? Day 19 of Project Wealth 101 and trying to reach 182,000 per month. Ang pagninegosyo ay full of excitement. Siyempre, meron din challenges and opportunities. But it's crucial to understand the advantages and disadvantages of being an entrepreneur. Kaya for today's episode, pag-uusapan natin yung pros and cons ng entrepreneurship. Kung para sa'yo ba talaga to? Let's start with the pros of being your own boss. Siyempre, masaya yon kasi meron kang freedom and flexibility. Bilang isang negosyante at namamahala ng negosyo mo, you can make your own decision. Pwedeng while working on your business, nag-aaral ka rin, or pursue your passion. Pwede mong pagsabay-sabayin yon kasi meron kang flexibility. And of course, time freedom. Pangalawa, meron tong financial potential. Unlike sa regular job na fix yung salary. Pero in your business, makikita mo yung kinikita mo kapag nagsasucess yung iyong business. Pag naging successful yan, for sure, malaki yung kikitain mo. Kaya once na nagpuput ka ng effort sa business mo, dito rin tumataas yung potential para maging successful yan at maging profitable. In business, hindi lang naman puro benefit. Siyempre, we need to be aware sa mga cons. Unang-una na dyan yung financial risk. Unlike sa regular job, fixed na yung salary nila. But in business, irregular po yung kita dito. Especially if you are starting your own brand. You might face periods of financial instability before your business becomes profitable. Kaya sa business, patagalan po dito. Another challenge is yung work-life balance. Minsan, tricky talaga to. Alam naman natin na nag-o-offer ng flexibility and time freedom yung pagbibusiness. Pero mas madalas talaga na kailangan mong mag-required ng long hours and significant emotional investment sa business mo. Kaya ang work-life balance dito ay talagang medyo malabo. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga businessman talagang stress, lalo na kapag nagsisimula sila. Kasi kailangan ng maraming oras at atensyon yung business natin. Ang business kasi ay parang isang baby yan. Kailangan alagaan, palakihin, bigyan ng atensyon para lumaki. Kaya ang pagbibusiness talagang nakaka-burn out kapag hindi mo na-manage ng tama. Lastly, ang masakit na katotohanan is the pressure of responsibility. As an entrepreneur, ang success and failure ng business mo is nasa sayo lahat. Kung mag-success yan, ikaw ang dahilan. Kung mag-fail yan, ikaw rin ang dahilan. So, paano mo ba malalaman kung para sa'yo ba ang entrepreneurship? Unang-una, tignan mo yung risk tolerance mo. Handa ka bang magsugal ng malaking pera? Kasi ang business parang pagsusugal yan. Tataya ka, hindi mo alam kung mananalo ka o hindi. Pangalawa, may self-discipline ka ba? Kaya mo bang magtrabaho ng mag-isa muna kasi nag-i-start ka pa lang? Maraming kailangan i-consider kung para sa'yo ba talaga to. Isa rin dito yung problem-solving skills. Kaya mo ba mag-handle ng mga problema, ng failures? And lastly, are you truly passionate ba sa pagbibusiness? Kaya mo ba mag-commit ng buong oras mo habang nagsisimula ka pa lang? Ano? Para sa'yo ba? Naalala ko lang dati na nasa vision ko yung pagkakaroon ng computer shop. Batang-bata pa lang ako nun. Pero ngayon may sarili na ako. Although hindi siya madali dahil kailangan mo mag-risk ng malaking capital para mabuo to. May mga time na walang kita, may mga time na malakas yung kita. Pero ang natutunan ko lang, kailangan mong maging adaptable and maniwala ka sa kakayahan mo. Remember, ang entrepreneurship, it's not all about financial gain. It's about pursuing your dream and passion. I ain't gonna tell him, babe, I get it, darling. Yeah, you got a situation, stop sweating, darling. Yeah.